Hello everyone! So gusto ko lang i-share sa inyo yung kaganapan ko nung isang araw. Medyo hindi maganda kasi yung pakiramdam ng anak ko. Yung nagsusuka siya, yung akala namin acid lang. Ewan ko ba, hindi namin alam. Pinatake namin siya ng gamot kasi meron naman siya ditong gamot nung mga reseta sa kanya ng doktor. Na-save ko lang kasi dito. Pero hindi pa rin talaga nagsistop yung ano niya, nagsusuka siya. Hindi naman na agad-agad nagsusuka. So, inobserbahan muna namin siya, parang gano'n. Kasi sabi namin, akala namin talaga is magsa-stop na talaga kasi meron kaming pina-take na gamot. Alam niyo guys, sa totoo lang, sobrang na-stress na kami dito. Palagi kasing umiiyak na din yung anak ko. Sa nakikita niyo, binubuhat ko siya. Ayaw niya kasing nilalagay ko siya sa higaan or pinapaupo. Gusto niya palagi ko siyang binubuhat. Hi. At kinaumagahan pala nandito kami sa sala. So kinakausap ko siya. Sabi ko kung okay lang siya. Sabi niya lang naman okay lang. Pero ramdam ko talaga na hindi siya okay. Kasi wala siya ganang kumain. And then pinapainom ko din siya na para hindi siya ma-dehydrate. Grabe talaga yung minsan ako talaga nasa stress pag anak ko na talaga yung may dinaramdam na hindi maganda. Alam niyo yun? So, ito yung ginagawa ko. Ayaw niya kasing umuupo ako. Gusto niya palagi kaming nakatayo. Sinasayaw-sayaw ko siya para lang talaga na hindi siya talaga umiiyak. Naawa na ako sa anak ko. Sa totoo lang guys, grabe. So, sabi ko, ano ba to? Pag hindi pa talaga to magsa-stop yung nagsusuka siya kasi wala din siya ganang kumain. Ipapa-admit ko na talaga 'to sa ospital, sa totoo lang. Kasi grabe talaga yung nangyari. Parang alam niyo yun, basta anak talaga natin So, yung ayan sa mayroong nakikita niyo din naglalaro-laro din siya. So, parang gano'n. Okey lang naman, yung pagsusuka niya kasi hindi naman na agad-agad. Yung parang alam niyo yung meron lang time na nagsusuka siya. Siyempre delikado din yun, 'di ba? Kasi nga bata lang siya. So, ayan nga natatakot na din ako. So, sabi ko obserbahan na namin 'pag hindi pa talaga, hay naku alis na kami. At sabi ko hindi na namin hintayin pala yung 5:00, 6:00 ng umaga. Diyos ko, 2 AM dito ng umaga pa lang, sobrang dilim pa. Sabi ko aalis na kami papuntang ospital kasi dadalhin talaga namin yung anak ko. Kasi sobrang worried na kami, kaya nagsusuka kasi kahit wala namang kinakain. At sa awa ng Diyos nakarating din kami dito sa ospital guys. So ito na nga, ang sabi ng doktor, lalagyan lang siya ng dextrose para hindi ma-dehydrate. So ayan, hindi lang daw i-admit kasi obserbaran lang. At sa awa ng Diyos, parang naka-recover din yung unti-unti yung anak ko. Hay ito, nakatulog na din siya ng mahimbing. So, at hindi na din siya nagsusuka. So, alam mo yun, grabe, sobrang pasalamat ko talaga kay God kasi grabe yung pag-guide niya sa amin. Alam niyo yun, ang layo pa namin dun sa ospital. So, nakarating kami dito na parang gina-guide niya talaga kami. Grabe, God is good all the time talaga. At eto, binabantayan namin kasi hintayin na lang daw namin yung after 8 hours, pwede na din kami makalabas kasi nga, inobserbaran lang naman ng baby. Importante meron siyang dextrose na hindi siya ma-dehydrate at makarecover siya, diba? Sa awa ng Diyos, madali din siya nakarecover ngayon. Ramdam din namin. Tinanong din pala ako ng doktor kung ano daw pinakain ko. Baka daw hindi natunawan. Sabi ko, fruit salad lang naman. Sabi niya, bakit mo naman pinakain? Bata pa yun, bawal pa yun. So, alam niyo guys, nag-guilty din ako sa sarili ko. So, sabi ko, Dok, pasensya na, hindi ko talaga alam kasi ilang beses na din siya na kumain. Alam niyo yun guys. So, sa ngayon talaga, ingat-ingat na ako sa papakain ng anak ko. Bahala na, iyak siya ng iyak. Ayoko na ng basta-basta papakainin kung ano-ano lang. Kasi, tingnan mo ganito, di ba? Ang hirap. At dumating na din 2:00 ng hapon. Pwede na kaming makalabas ng hospital. And then, nagbayad na din kami ng bill namin. At yun na nga, nakalabas na kami. Thank you, Lord. At nandito na kami sa labas. Huminto muna kami kasi nga bumili lang yung asawa ko ng gamot ng anak ko. Pampalo up lang yun ng mga gamot. Pero okay na yung anak ko. Sa awa ng Diyos, grabe, God is good talaga. Pag nanalig tayo sa Kanya, walang imposible talaga. At Totoo. nakarating na pala kami sa bahay guys. Hindi ko na pinakita. Nakabihis na din kami. And then binihisan ko na din yung anak ko kasi kanina nahirapan din ako magbihis sa kanya kasi nga meron siyang dextrose. So sabi ko sa bahay na lang pag na-release na kami doon. So alam niyo yun guys, sa mga may anak dyan, kaya kung may nararamdam yung anak nyo, huwag nyo nang ano-anuhin pa. Pa-check up agad sa doktor. Mas mabuti talagang maagapan ng maaga kasi nga iwas. Alam nyo yun, mas mabuti na nag-iingat tayo, di ba? Super blessed talaga ako kasi nga okay na yung anak ko. Kahit paano, na ngayon naglalaro na siya dito, nanonood ng TV, hindi na siya hindi na siya nagpapakuha sa akin. So, ito na kami sa kwarto, nagbabanding-banding. Ay, grabe, hindi ko alam kung grabe talaga pasalamat ko kay God. Kasi hindi niya talaga kami pinabayaan mula nung una
hanggang nakalabas kami. Grabe, God is good, totoo yan guys. Basta manalig lang tayo sa kanya, walang imposible yun. So ayun lang guys, share ko lang sa inyo yung mga nangyari. At sana sa lahat na nag-subscribe at sa hindi pa nakasubscribe, sana po mag-subscribe naman kayo. Maraming salamat po. Yun lang po. God bless.